Sobra ka naman. Hindi naman ako ganun katanda. You were 19, but you were acting like parang mga 25 ka na. And I was like, ilang taon? 14, 15? Tapos, diba, parang sobrang teeny bopper lang ako. What was your reaction? Sino ba itong batang to na malusog? Hindi pa ako malasog noon, payat pa ako noon. Hindi, syempre, saan ba ako galing? Galing ako sa kay Abad. Yes, kaya ba? Oo. Sabihin Layo yun. pala, no? From Morena to Tisay. Just answer my question. Hindi, hindi lang ako sigurado at that time kung ready ako for another pairing o team up. Kasi parang wala naman akong ginagawa nun kundi tabing ilog and hindi naman kami gumagawa ng pelikula noon. Kumbaga yung trabaho namin as a team up, dun lang sa tabing ilog. Tinanggap naman kita eh. Tinanggap naman kita bilang ka-love team. Yun nga lang, medyo natagalan yung... Yes, I remember, hindi pa tayo friends talaga for like 2 years. Pero naisip mo ba na aabot sa ganito yung love team natin? Na ang dami natin nagawang pelikula, ang dami natin nagawang soap. Kahit pa paano, nagkakabiroon na tayo. Wala like before na hindi tayo nag-usap. Tayo dati, di ba? Nag-uusap lang tayo sa eksena. Ang nag-uusap yung characters, hindi talaga tayo. Ang tagal. Tama kayo, umabot ng 2 years bago tayo talaga, bago mo hiningi yung number ko. Hiningi mo yung number ko. Ay? It was for Ate Chris's show. Talaga? Kasi ang naaalala ko, Ang ikaw kapal yung... mo, shut up. Just answer the question. Ayun, umabot ng 2 years bago mo nga hiningi yung number ko. Ay, whatever. Huwag po kayo maniniwala. Tapos, ayun, na-realize mo na cute pala ako. So, lagi mo na akong kinakausap. Tapos, panay na yung pag-ganyan, ay, Janet, hi. Andiyan ka na pala. Alam mo, maraming nanonood sa atin at hindi ka kailangan mag-lie. Alam mo yung ilong mo, na dati pang na ganyan, mahaba hanggang dun. So, ikaw, anong pakiramdam mo dati na nakatrabaho mo yung crush mo? Ikaw ang pinag-uusapan natin. And in the first place, hindi kita crush ever, okay? So just answer the question. Sige, convince mo kami lahat. Joke lang. Isa ka sa pinakamagandang nangyari sa career ko. Mamahalin kita hanggang sa wakas. Kasi nung dumating ka talaga, parang sunod-sunod yung magagandang project eh. Pelikula at TV. Hindi lang pati endorsements. See, lucky charm mo ko. Aminin mo yan. Sa tinagal-tagal na 6 years na tayo magkasama. Ano yung hate na hate mong traits ko? And be careful. Hindi naman sa hate, pero ikaw kasi masyado kang mabait eh. Wow! First compliment. Masyado ka kasing mabait na minsan may mga taong inaabuso na yung kabaitan mo. Hindi ka pa rin, parang hindi mo pa rin nare-realize. At hindi ko hate yun, no? Maganda yung ganong ugali. Pero ingatan mo rin yung sarili mo. Dapat alam mo pagkat tama na. Kasi hindi ko na-appreciate na inaabuso ko ng ibang tao. Baka gustong-gusto mong traits ko. I'm sure marami. Hanga ako sa dedication mo. Sa trabaho mo, kung paano ka makisama, sa lahat ng tao, mula sa crew hanggang sa direktor. Iisa yung tingin mo. Yun ang isa sa pinaka-hinahangaan ko sa'yo. Plus your dedication sa trabaho. Thank you. Now, we're gonna play a game. Magsasabi ako ng titles ng mga dati nating naging pelikula at naging soap. And then sasabihin mo sa akin kung paano mo mai-apply yun sa buhay mo. Kaya tagal kang hinintay. Ano ang dream na hinihintay mo naman sa buhay? Humanitarian, like Angelina Jolie. Wow! Really? Hindi ko alam yan Well, isa yun sa mga dreams ko sa aking secret life. Okay, next. It might be you. Sumagi na ba ito sa isip mo at sino ang iniisip mo noon? Might be you? You? Ikaw yung kasama ko dun, di ba? Ikaw na lang. Ikaw ang lahat sa akin. Person that you can't live without. Wow, my alter ego? Your best friend. Yeah, it keeps me sane. Napaka-healthy ng relationship namin. How is he? Medyo pagod, medyo puyat, pero happy siya kasi meron siyang magandang pelikulang ilalabas. Maging sino ka man. Person na tinanggap mo ng buong buo despite of his or her shortcomings, mga flaws niya. Hindi naman sa I'm being full of myself, no? Pero, di ba bilang tao, alam mo, lalo na ikaw, sobrang busy mo, sobrang dami mong ginagawa, like kang preoccupied with work. Minsan,
nare-realize mo, ang dami mong pagkukulang sa mga tao sa paligid mo. Minsan parang maramdaman mo, gusto mong sabihin sa sarili mo na, okay lang yan. Gusto kong sabihin yan sa sarili ko. Now that I have you. Bagay or tao na ang tagal-tagal mo nang pinapangarap, pero ngayon nasa mga kamay mo na. Ito, kung ano man ang meron ako, family ko, si Liz, trabaho ko, never kong in-expect na magiging ganito kaganda lahat. Kung material, minsan papagod ka, labas ka ng bahay, tignan mo yung bahay na ipatayo mo. And parang ang sarap kasi kung tutuusin para makapagpatayo ka ng sarili mong bahay, parang Totoo yan. layo na narating mo. Pagka medyo napapagod ka, you just wanna count your blessings, no? Hindi naman sa pagiging materialistic, pero pag lumalabas ako ng bahay, tapos titignan ko yung bahay namin, natutuwa ako na parang ang laki ng iginanda ng buhay namin, ng buhay ko, ng buhay ng pamilya ko. Sa garahe, tignan mo yung mga auto mo. Ang sarap lang na na-appreciate mo kung ano yung mga naipagawa mo, nabili mo. Tapos, titingin ka sa cellphone mo, nakikita mo yung mga number ng friends mo. Nandyan sila, meron kang maraming kaibigan, nandyan ang relatives mo, na ang sarap na pakiramdam na ngayon meron ako ng lahat ng to. Na dati hindi ko inisip na magkakaroon. One more chance. Specific moment in your life na nag-pray ka for another chance. Madalas yan dahil, di ba nga, it's a walk, di ba? Yung relationship mo sa Diyos, it's a walk. So, many times madadapa ka and babangon ka and hihingi ka ng one more chance na parang tawarin niyo po ako, subukan ko ulit, and masarap kasi alam mong nabibigyan ka ng one more chance. How is your relationship with the Lord? It's a long walk actually. Kahit na minsan akala mo wala ka ng kasabay sa paglakad mo, pero alam mo, deep in your heart na meron, hindi mo na nakikita. It's apparent that Lloyd is all smiles these days. What's keeping him happy? We'll find out when Persona returns. Paano ba ma-in love ang isang non-Lloyd? Ikaw, paano ka ma-in love? Host ako dito. Well, Ano ba yan? Parang teenager, no? Ang dali-dali ng tanong. Pag wala kang work, what do you enjoy doing? Diba before you used to play basketball a lot? I did. Bata pa ako nun. Pero ngayon, well, matagal na akong hindi nakakalaro. Pero I enjoy playing badminton. Fan din ako ng football, ng tennis, pero nood lang. Hindi ka na sporty, pero sobrang funny mo na tao. And I heard, idol mo daw, frustrated kami, Vong Navarro. Pagka, di ba sa ASAP, pagka pinapanood natin siya, sumasayaw, doing his comedy, tawa-tawa ako sa kanya eh. Tapos pagka nag-shift siya bilang dancer, parang pag gumalaw, parang ang cool. Ang galing lang, nakakatuwa lang. Frustrated dancer din kasi ako. Frustrated dancer, singer. You can dance! Tabang favorite part of the house mo is your bathroom. Totoo yun, laki kasi yung banyo ko. Sinadya ko talagang palakihan. Doon ako nagbabasa ng script. Ba't di ba nagginawang banyo yung buong bahay mo? Pani ka! Iba yung comfort na nabibigay sa akin ng banyo. Parang kahit anong mangyari sa akin, basta nasa banyo ako, feeling ko safe ako. That's weird, no? O sige, ano pa yung mga kawirdohan sa'yo? Wala masyado, feeling ko normal ako. Parang hindi naman. Minsan lang, I talk to myself. Ngayon, mas masyado ka na nga, nagiging fashionista. Ay, tuturing mo ba yung sarili mo na fashionista or metrosexual? I just enjoy dressing up. I enjoy clothes. I enjoy some brands. Nagiging fan din ako ng ilang designers. Part of your body na tingin mo nakaka-attract ng opposite sex. It would be my alak-alakan. Hindi ko alam. Ikaw, You think you're guwapo? No. Ang gwapo para sa akin, like sila Piolo Pascual. Diba? Sila Jericho Rosales. Si Sam Milby. So ano ka? Pangit? I'm just an average guy. I'm just an average looking guy. Yung love life mo ngayon, from 1 to 10, paano mo ma-rate yun? 10 is the highest. Are you happy? I'm happy. Madali akong makontento. So, mataas yung level of yung pagiging appreciative. So, I'd say 10. Paano ba ma-in love ang isang non-Lloyd? Ikaw, paano ka ma-in love? Host ako dito. Well,